Now this time, dadako na po tayo sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. Yan po ang ating pong concern. Katulad po nung sinasabi ko po sa inyo, it is always good to begin our day with God. Partikular sa salita po ng Panginoon. And that is one of our goals and objectives, na tayo po ay makapag-lead at makapagbigay ng tinatawag nating spiritual guidance sa bawat mga mananampalataya. It is good na meron po tayong personal devotion at meron po tayong pagtitipon na kagaya nito through online. Okay, so nais ko pong i-shoutout si Sister Tetet. Okay, buena. Shoutout po at rest assured of my prayers para po sa inyo. Okay, at ang Diyos ang ating pong laging pinagtitiwalaan. Sister Liza, shoutout sa iyo. Mamita Mu, shoutout po. At yung ilan pa sa kanina po. Nanay Percy Zapata, shoutout po sa inyo. Alright, this morning, ang ating pong pagsasaluhan ay ang Hebrews chapter 4 and verse number 12. Hebrews chapter 4 and verse number 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, makikita po natin na ang talata ay nagpapahayag patungkol po sa katangian ng salita ng Diyos. The powerful, the quick and powerful Word of God. Yan po ang ating magiging pagsasalo-salo ngayong umaga. Kaya kung kayo po'y excited na, please type Amen. Yes, I'm excited. BFDB. Alright? Para po sa guidance ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y muling nagpapasalamat una sa iyo pong pag-iingat. At nawa dakilang Diyos, makarecover po ang mga nasalanta ng bagyo. At salamat po sa pag-iingat na ginawa mo upang kami po, dakilang Diyos, ay hindi masyadong maapektuhan ng bagyong ito. Salamat din po, dakilang Diyos, sapagkat nagtitiwala kami na sa bawat mga sitwasyon sa buhay, ito po ay pawang nasa kontrol mo, Panginoon. Ikaw ang makatutulong para sa bawat isa po sa amin, sapagkat sa iyo po kami laging umaasa, dakilang Diyos. And this morning, Lord, we pray na ikaw po ang siyang magpapala sa amin spiritually, at nawa ang mensaheng ito'y maging paalala at lakas po namin sa aming pong buhay bilang mga mananampalataya. Hipuin mo po, dakilang Diyos, ang aking pong pagod na katawan, at huwag makahadlang sa pagpapalang dapat makamtan ng iyong mga anak. Lalo na po ang mga uhaw at gutom sa katwiran. Ayon sa pangako mo, sila po yung bubusugin. Gamitin mo po ang iyong lingkod upang sila po mapagpala. Again, thank you so much for this ministry. May you continue to bless this ministry, O God. In Christ's most precious name, Amen. Amen. By the way, gusto po nating i-congratulate ang Highlands Bible Baptist Church na nag-celebrate po ng kanilang 8th anniversary. At gusto rin po nating batiin po ang Maranatha International Baptist Church, Silangan, sa panguna po ni Pastor Mike Digan. Yung pong sa Highlands Bible Baptist Church, sa panguna po ni Pastor Isagani Harales. At ito naman pong Maranatha International Baptist Church, Silangan, sa pangunguna po ni Pastor Mike Digan. Congratulations po sa inyo. Nakikirejoice po kami sa inyo. Isipin nyo po, kahit mabagyo, okay, di ko alam po, in-invite nyo po sila. So, kahit po mabagyo, ang gawain po ay nagpatuloy at naging matagumpay. So, again, ang ating pong pag-aaral ay ang patungkol sa quick and powerful Word of God. Ang ibig sabihin po ng quick, ang gamit po ng salitang quick, dito po sa Hebrews chapter 4 and verse number 12 is alive. Ibig sabihin po, buhay, mga kapatid. Quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Yan po ang salita ng Diyos. Now, sa Bible po, marami po tayong mga talatang po pwedeng basahin patungkol po sa salita ng Diyos. Like for example, doon po sa Isaiah chapter 55,
verses 10 and 11. Ang pinaka-context, yung pong emphasis ng writer na sinabi po ng Panginoon na ang kaisipan niya iba sa kaisipan natin. Okay? Na ang karunungan niya iba sa karunungan natin. So, makikita niyo po yung paraan niya, yung kaisipan niya, iba sa kaisipan ng tao. Yun po yun. Tapos, binigyan ng pansin sa verse number 10 at verse number 11. Ang sabi po, "For as the rain cometh down and snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and make it bring forth bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater." Ang sabi ng verse 11, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." Ang karaniwan pong natatalakay po natin tungkol po sa Word of God, it is powerful, it is pure, it is profitable. Yan po ang salita ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, gusto ko pong i-share sa approach na kung saan ito po yung talagang undeniably malaking benepisyo at pagpapala sa salita ng Diyos. Alam din po natin yan, di po ba? That in 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect." Mature, ang ibig sabihin, mature, fully grown, okay? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ilang bagay po ang gusto kong talakayin dito po sa ating breakfast ngayon. Okay, una, that God's Word teaches. God's Word teaches. Ang salita po ng Diyos ay nagtuturo, mga kapatid. Yes, ilang mga bagay po ang gusto kong i-share sa usapang pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay, number 1, God's Word teaches us doctrines. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo po sa atin ng doktrina. It is very important for us believers to really consider the importance of doctrine. Importante po na naiintindihan natin yung importansya ng doktrina. Kasi ang pamumuhay po ay didepende sa ating pong pagkaunawa at kaalaman sa doktrina. At yan po ang isang benepisyo. Ito po ang isang nagagawa ng salita ng Diyos. The Word of God teaches us doctrine. Again, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, kaya sa ating pong pag-aaral, mahalaga po na lagi ko pong binabanggit ito sa inyo. Pahalagahan niyo po ang Sunday School o kaya yung Bible class sa mga churches natin. Sapagkat yun po yung mga pagkakataon na tayo po, mga kapatid, ay inaaralan ng mga doktrina sa banal na kasulatan. Okay? Importante po na ang Kristiyano po ay knowledgeable sa doctrine. At yun ang punto ko ngayon, that the Word of God teaches us doctrine. Ang ating pong binibigyang pansin, God's Word teaches. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo. So, God's Word teaches us, number 1, doctrine. Kamusta ka bilang mananampalataya? Kamusta po ang iyong kaalaman tungkol sa doktrina ng banal na kasulatan? Pag sinabi natin doctrine, may mga specifics po yan. Like for example, doctrine ng Bible, doctrine of salvation, doctrine of God, doctrine of second coming, yung eschatology, soteriology, di po ba, ecclesiology, mga doktrina po yan. Ngayon, sinasabi po ng Bible that all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Huwag niyong hahayaan na ang religion ang magtuturo sa atin ng doktrina. Siyempre po, kung religion yan, doktrina ng religion ang ituturo po sa atin. Diba? Kaya nga napakahalaga po na may Biblia tayo, sapagkat ang Biblia po ang magdudoktrina sa atin. Okay? So kaya importante po na ako at ikaw ay maalam sa Biblia at magbigay ng panahon sa Biblia, sapagkat ang Biblia po ang nagtuturo sa atin ng tamang doktrina. Pag namali po ang doktrina mo sa Bible, tapos ka na.
Pag sinabi nyo pong may mali sa Bible, tapos na tayo dyan, mga kapatid. Kapag sinabi po natin na ang Bible ay naglalaman ng salita ng Diyos, mali po yun. Ang Bible ay salita ng Diyos. Hindi lang po siya naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ang Bible po ay salita ng Diyos. So kaya maganda po na tayo po'y nagbibigay importansya sa Bible class natin, doctrinal class po natin, Sunday school po natin. Kaya sa church, huwag ka lang sumasamba, huwag ka lang nagsisimba. Mas maganda po, nag-aaral ka din ng salita ng Diyos. Kaya nga, importante po, kahit sa discipleship, yung tamang indoctrination, dapat yung doktrina ng Biblia ang ating pong binibigyang pansin. So, if you want to learn yung talagang tamang doctrine, ang kailangan natin Bible because the Word of God teaches us right doctrine. Okay? Second, the Word of God teaches us, mga kapatid. Kasi mahalaga po na itong bagay na ito, na iisa-isa po natin. So, the Word of God teaches us right direction. Ibig sabihin, pagka ang pinag-usapan salita ng Diyos, hindi lang pala doktrina ang itinuturo nito sa atin. Pati yung tamang direksyon. Hindi lang tamang doktrina, kundi tamang direksyon. Kaya nga sa Bible, sinasabi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Psalm 119, verse number 105. Ang salita raw po ng Diyos, diba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, yung tamang destinasyon, kailangan dumaan ka sa tamang direksyon at yan po ang ginagawa ng Biblia. Ang salita ng Diyos teaches us the right direction. So, kung gusto nyo na ang decision natin tama, kung gusto natin na ang direksyon natin ay tiyak, kumonsulta tayo sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang magdidirect po sa atin. Kaya nga, di ba yung isa sa binasa natin, sabi ko, yung pong ipino-point out sa Isaiah chapter 55, ang sabi, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let them return unto the Lord. So, tapos, binigyang pansin, di ba? Yung pong idea, for my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways, said the Lord. And then, sinabi po yung pagkakaiba. Kaya hindi ka po pwedeng magdepende. Remember, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, paano po ba natin i-acknowledge ang Diyos? Through His Word. Through His Word. Para magkaroon tayo ng garantiya na tamang desisyon, para magkaroon tayo ng garantiya na tamang direksyon, we need to consult and to always acknowledge God through His Word. Sa pamagitan po ng Kanyang salita. Kaya nga, yun po ang pinag-uusapan dito. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. And in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ang Word of God, nagtuturo, hindi lang ng right doctrine, nagtuturo din po yan ng right direction. Ituturo niya yung tamang landas, mga kapatid. Kaya nga, para sa akin po, it is always good to be guided by the Word of God. Maganda po na lagi tayo nagagabayan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Di po ba? So, the Word of God teaches us right doctrine. The Word of God teaches us right direction. And the Word of God teaches us right deeds. Di ba? Ang salita rin ng Diyos ang nagtuturo po sa atin ng tamang mga gawa. Kasi ang Kristiyano po, bagamat hindi sa gawa naligtas, pero lagi po nating dinidiin sa ating pagtuturo, yes, salvation is not by works, pero maliwanag po, Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Pag sinabi po nating deeds, pasok na po dito yung ating mga practices. Di ba? Kaya nga, sa usapang church, sa usapang kalipunan, dapat tiyak tayo na tama po yung ginagawa natin. Tama ang doktrina natin, tama ang direksyon natin, at tama yung mga gawain natin. At yan po ang gagawin ng Biblia sa atin. Tuturuan po tayo kung ano talaga yung mabuti, hindi sa paningin natin, kundi mabuti sa paningin ng ating Panginoon.
So for us to somehow learn, okay, the right deeds, it is good to always consider, consult, and study the Word of God. So yan po ang aking encouragement sa bawat isa. So yung pong quick and powerful Word of God, ito po'y nagtuturo. So God's Word, number one, teaches. Okay? God's Word teaches us right doctrine, right direction, and right deeds. Yan po ang ginagawa ng Biblia. Kaya nga sa usapan pong pangkalipunan, tingnan po natin kung yung mga practices po ba natin, yung po ba ang itinuturo ng Bible? Tinuturo pa ba ng Bible yung tayo po'y magpenitensya? Tinuturo po ba ng Bible na tayo po ay sabihin nating gumawa ng ating mga sariling hakbang at paraan para sa ating kaligtasan? O ang itinuturo po ng Bible, si Jesus Christ na po ang nagbayad at ang gagawin natin manampalataya sa Kanya, at pagka tayo po totoong nanampalataya, ang isang itutulong ng salita ng Diyos atin, gagabayan po tayo sapagkat ang kalooban ng Diyos sa mga tunay na naligtas ay kakitaan ng mabubuting gawa. Okay? Yan po ang concept ng Matthew chapter 5 verse 16. And let your light so shine before men that they may see what? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kaya mga Kristiyano, mahalagang paalala po ito. Okay? Buhay at makapangyarihan ang salita po ng Diyos. It teaches. The Word of God teaches. The Word of God teaches us right doctrine, teaches us right direction, and also right deeds. Magandang pagka ginawa mong isang bagay, mayroon kang biblical basis. Diba? Ibig sabihin, nasa Bible yan, kaya mo ginawa. Okay. Ikalawa, una, the Word of God teaches. Number two, the Word of God touches. Diba? So, ang sabi po, for the Word of God is quick and powerful than any two-edged sword, piercing. Yun yung napakagandang bagay po bumabaon tumutusok Okay? Ang sabi po, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, the Word of God teaches, and the Word of God touches. Yun po yung rason kung bakit kapag po nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dama. Di po ba? Dama. Sapagkat yun po ang isa sa masasabi po nating gawa ng salita ng Diyos. Humihipo sa puso ng bawat isa sa atin. So kapag tayo po ay merong mga kabigatan, kapag meron tayong mga dinadala sa buhay, di ba? The Word of God, ito po ay nagbibigay ng comfort sa atin. The Word of God is comforting us. Napakagandang bagay po na nahihipo tayo ng salita ng Diyos sa mga bigat na nararanasan natin. Kaya nga, di ba, ang encouragement mo ng Panginoon, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Manampalataya ka sa Panginoon, di po ba? So, at ang salita ng Panginoon ay ginagamit niya upang tayo po ay aliwin. So, napakalaking bagay po ng Word of God para i-comfort tayo. Halimbawa po, may mga Kristiyano, like yung ginawa po ni Apostle Paul. Pansinin niyo po, yung mga Kristiyanong namatayan sa Thessalonica, when the Apostle Paul encouraged them, ang ginawa po niya, ipinoint out niya sa kanila yung salita ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13, beginning verse number 13. Gusto ko lang pong bigyang pansin sa inyo ito. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Tingnan nyo yung isinunod po niya sa verse 15. Diba? For this we say unto you by the word of the Lord. So makikita nyo na ang salita ng Diyos, ang isa po sa ginagawa po nito, hipuin ang ating puso at aliwin po tayo sa panahon
na tayo po'y may pangungulila, may kalungkutan, may mga sitwasyon na pinagdadaanan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ng sulat ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 18, "Wherefore comfort yourselves one another with His words." Ano yung words na yon? Yung hope ng mga Kristiyano, yung bubuhayin, yung mga loved ones nilang namatay. Di ba? So, at ang sabi niya, ito'y sinasabi ko sa inyo sa salita ng Panginoon. So, kaya importante po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Importante po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kung gusto po nating makomfort po tayo, the Word of God touches. Okay? Kaya pong hipuin ng Diyos ang puso po natin upang ang ating pong kabigatan, kapanglawan ay mapalitan ng kaaliwan. Okay? Hindi lamang po ito comforting, ang salita po ng Diyos ay confronting. Diba? Kino-confront po tayo and correcting. Tinatama po tayo. At iyan po ang isang bagay na dapat pahalagahan natin. Sa usapang salita ng Diyos, mga kapatid, tanggapin natin na ito, kukonfrontahin po tayo ng salita ng Diyos, iko-correct po tayo ng salita ng Diyos, at iko-convict tayo ng salita ng Diyos. So the Word of God is comforting, the Word of God is confronting, the Word of God is correcting, and the Word of God is convicting. Okay? Yan po yung mga pagkilo sa puso natin. Pagka po tayo nakikinig ng preaching, hihipuin tayo ng salita ng Diyos. Sa paraang aaliwin tayo kung kinakailangan, sa paraang kukonfrontahin tayo kung kinakailangan, ikukorek tayo kung kinakailangan, ikukonvict tayo kung kinakailangan. Kasi ang sabi po ni Apostle Paul, malinaw sa 1 Thessalonians chapter 2, just for you to realize and consider, ano ba talaga dapat ang dating ng salita ng Diyos sa atin? Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. "For this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you have heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth. The word of God," ang sabi po, "which effectually worketh also in you that believe." So kaya mga kapatid, mga binamahal, talagang hihipuin tayo ng salita ng Diyos. Kumikilos po yan sa puso po natin. The word of God touches. The Word of God is comforting, the Word of God is confronting, the Word of God is correcting us, the Word of God is convicting us. Di ba? Kaya pagka kayo tinatablan, magandang indikasyon po yan. Pagka kayo po'y tinatamaan at talagang umi-epekto ang salita ng Diyos, good indication yan. Mga kapatid, mga minamahal, the Word of God teaches, the Word of God touches. Hihipuin ka talaga ng mensahe. Diba? Very powerful ang salita ng Diyos. Napaka-makapangyarihan talaga. Yung pong may bagyong dinaanan, kausapin mo, sharean mo ng salita ng Diyos, mako-comfort po yan. Yung namatayan, sharean nyo po ng salita ng Diyos, nako-comfort po yan. Yung mga may karamdaman, nakinig ng preaching, nako-comfort po yan. The Word of God touches, mga kapatid. It is really comforting. Nakakaaliw sa panahon ng ating pong mga may pinagdadaanan tayo. Okay? Confronting, kasi po talagang, di ba sabi nga, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for, di ba? Correction. And it is profitable for doctrine, for correction, for instruction in righteousness. Importante po lagi na maging open po tayo para sa confrontation, para sa correction ng ating pong Panginoon. Ginagamit po niya ang salita niya para i-comfort tayo, ginagamit niya ang salita niya para i-confront po tayo, ginagamit niya ang salita niya para i-correct po tayo, at ginagamit niya ang salita niya para i-convict din po tayo. Sabi nga po, preach the word. 2 Timothy chapter 4, verse number 2, preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Doon pa lang po sa idea ng teksto natin, for the word of God is quick and powerful. Diba? So, makikita nyo po, sharper than any two-edged sword. Talagang may tama yan. May dating po yan.
Kaya napakaganda na tayo po'y mahipo ng salita ng Diyos. Amen? Ang ibig sabihin po, makonvict tayo ng salita po ng Panginoon. So, yun ang magandang ma-develop sa atin, that as we listen to the Word of God, yung epekto niya. Kasi doon po talaga binigyan ng commendation ni Apostol Pablo, yung mga taga-Thessalonica, na sabi niya, hindi nyo tinuturing ang Bible, hindi nyo tinuturing yung salita na ibinabahagi namin sa inyo, na gaya lang ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos, which effectually worketh also in you that believe. Ang tindi po Ang sabi po, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya talagang pagka pinayagan po natin, may i-accomplish po ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, gaano kahalaga sa iyo ang Word of God? Well, ito pong ginagawa nyo, na gumigising po kayo ng maaga just to listen to the preaching of God's Word. That is already a proof na talagang you are longing, that you really love to hear God's Word. So, i-maintain po natin yan. Pero, huwag kayong makinig lang. Tablan po tayo. Amen? Huwag po tayong makinig lang. Tablan po tayo. Sabi ko nga, ang pastor, di naman niya kailangan patamaan ng miyembro. Just preach the Word, and for sure, the Holy Spirit will work. Amen? Yes. Pagka po ipinangaral mo ang salita ng Diyos, gagawa po ang Banal na Espiritu. At sa paggawa po ng Banal na Espiritu, mga kapatid, kikilos yan sa puso ng tao. Sabi ko nga, yung mga nabibigatan, pag nakinig ng preaching, pwedeng mag-aangan. Pagka po may mga dinaramdam tayo, pagka may mga dala-dala po tayo, mga kapatid, ang salita ng Diyos is more than able to comfort us. That is the reason why dapat binibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Hindi yung pagka may dinadaanan ka o pinagdadaanan ka, hindi yung kapag may sitwasyon ka sa buhay mo, lalayo ka, inaalis mo ang pagkakataon na ikaw ay maaliw ng salita ng Panginoon, na ikaw ay talagang makalma ng salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay comforting. Ang salita po ng Diyos, may mga pagkakataon, confronting po, correcting and convicting. Ikaw ba'y nakukonvict pa? Ikaw ba'y tinatablan pa? Ikaw ba'y tinatamaan pa? So kung hindi po, manalangin tayo sa Diyos na talagang iayos po niya ang ating puso. Again, the Word of God teaches, the Word of God touches, and the Word of God transforms. The Word of God transforms. At ito po, hindi na mahabang usapan ito. Alam natin na sa usapang pagbabago ng ating buhay, ang laki po ng nagawa ng salita ng Panginoon. Amen? Yes. Kaya nga ang mga pastor, preach lang ng preach. Hindi patama ng patama. Preach lang po tayo ng preach. Just preach the Word. Nothing but the Word, mga kapatid. Yun po ang kailangan. Preach the Word. Be instant in season, out of season. Sabi po niya, sabi po ng ilang pastor, ang linaw ng sabi ng Bible, rebuke, reprove, exhort with all long sufferings and doctrine. So yung idea po ng rebuke, Word of God pa rin po. Hindi po yung personal nating patama. Hindi yung personal po nating atake. Sabi ko nga, the Holy Spirit is our guide. The Holy Spirit is the one, should be the one leading the preacher sa kanya pong ipapangaral. Kaya napakalaking bagay na nakikinig po tayo ng Spirit-led preaching. Diba? Yung ba talagang pangangaral na pinangungunahan ng Banal na Espiritu? Ako po, hindi ko anong gusto kong ipangaral. Sa akin po, kung ano ang ilagay ng Diyos sa aking puso, sa aking isip, yun din po ang dahilan kung bakit hindi dapat kami nauuna sa Diyos. Diba? Minsan, ito na yung mga ituturo ko. Ito na yung mga ituturo ko. Well, sa usapang pagtuturo, okay po yan. Pero sa usapang pangangaral, be sensitive. I am actually talking doon po sa kalagayan ng mga mangangaral. Pagka mangangaral ka, wag may mga nauuna ka nang ituturo at gustong ipangaral. Let the Holy Spirit move, mga kapatid. Let the Holy Spirit work and guide us kung ano yung dapat nating ipangaral. Ulitin ko ha, sa sistematikong paraan, okay po yan, na may lesson tayo, may materials po tayo. But when it comes to preaching, hayaan po natin na ang Banal na Espiritu ang mag-guide sa atin, manguna sa atin. Mas may
epekto po yun. Mas may impact po pagka ang message mo hindi yung gusto mong i-preach, kundi yung leading ng Banal na Espiritu sa iyo. So, importante po ang leading ng Holy Spirit sa amin pong pangangaral. So, kaya ngayon, yun po yung isang bagay na gusto kong sabihin. Hindi ba dahil po sa pangaral ng salita ng Diyos, nabago po tayo? Yes. Hindi po pwedeng wala ang Diyos sa pagbabago natin. Hindi pwedeng wala ang salita ng Diyos sa pagbabago natin. And I am telling you, meron yatang isang kante, God's Word changes lives. Di ba? May awit na ganon. So, saan po inspire yung awit na yun? Di sa Bible. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay nagbabago po talaga, mga kapatid. Yung mga practices natin, di po ba? Yung mga ways natin, yung ugali po natin. So talagang malaki ang naitulong ng salita ng Diyos. Yung buhay at makapangyarihang salita ng Diyos, hindi mababaliwala yan. Yan lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Dahil ang sabi po ng Apostol Pablo, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yun po yung idea that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sa development, malaki ang kinalaman ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sa usapan ng development, sa usapan ng depth, sa usapan ng lalim, di ba? Sa usapan ng pag-unlad, sa usapan ng paglalim, napakahalaga po yung pong salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Colossians chapter 2, verses 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mga kapatid, mga minamahal, ang usapan po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, yung pagiging buhay at makapangyarihan ng salita ng Diyos, it touches, it teaches, and the Word of God transforms. Babaguhin po tayo niyan. Kaya kung gusto nating maayos ang ating pong pag-uugali, kung gusto po nating magbago ang ating buhay, bigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos. Yun po, ang sabi po, di ba, yung salita ng Panginoon, so shall my word that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Kaya may objective po ang mga pastor pagka nagpipreach. Sa amin pong lesson, sa homiletics, ang isa sa usapan ng pangangaral, dapat hindi nawawala yung objective. Okay? Binigay sa iyo ng Diyos yung mensahe na yan. Anong goal? Anong dapat i-accomplish? So mga Kristiyano, paalala po na nais ko pong iparating sa inyo. Diba? Na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So ang message po natin sa mga kapapasok lang, okay? The alive and powerful Word of God. Yung pong buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Pinag-aaralan po natin that the Word of God teaches, that the Word of God touches, that the Word of God transforms. Ito po ay nagtuturo, ito po ay humihipo, kumikilos sa ating buhay, sa ating puso, at ito po ay nagpapabago. Okay? So, ang salita ng Diyos ay nakatutulong upang tayo po ay magbago. Kaya ngayon pong umagang ito, ayoko lang pong mamiss. Hanggat kaya po, gusto ko lang pong tuloy-tuloy na nakapagbiministeryo po sa inyo. At sobrang nagpapasalamat naman ako sa mga talagang sumusubaybay sa ministeryo. Ngayon, alam ko yung iba affected dahil po sa bagyo, yung iba walang signal, naapektuhan ng kanilang net. And in fact, yun ang prayer ko because in my heart, sabi ko, ang talagang original na flight namin, dapat mga 10, areglado na po kami. Pero alas 4 ng madaling araw kami halos dumating. Almost 4 a.m. na po. So, imagine nyo po yung mga delays. Yung mga pagkakaantala po. Pero may dahilan. Hindi po safe na kami po yung nakabiyahe ng ganong oras. Pero tingnan nyo po ang ginawa ng Panginoon. Diba? Yung dating ko, bago ako matulog, so pwede pa pong makapag-believer's breakfast po tayo.
Okay? And then, sabi ko nga, pag-pray nyo po na sana maging maayos ang kasal doon po sa lugar ng Batangas City. So again, the Word of God is alive. The Word of God is powerful. Let us enjoy the alive and powerful Word of God. Ano yung tatlong tinalakay natin? Pakitype nyo nga po mga kapatid. Yung tatlong tinalakay po natin about the Word of God. The Word of God teaches. The Word of God touches. And the Word of God transforms. Sa usapan po ng pagtuturo, ito po ay ang right doctrine, yung right direction, and right deeds. Gusto nyo maging tiyak ang aral po natin, Biblia po ang magtuturo sa atin. Gusto nyo tama yung direksyon na tatahakin natin, Biblia po ang nagtuturo sa atin. Gusto nyo pong tama yung mga gawi at gawain po natin, Biblia po ang makapagtuturo sa atin because the Word of God teaches. The Word of God touches. It is comforting, confronting, correcting, and convicting. Kaya pag tayo tinatamaan, hindi dapat negative, dapat positive. Indikasyon na nahipo ka ng salita ng Diyos, na nakilos ka ng salita ng Diyos. If the Holy Spirit is convicting you, you better submit doon sa pagkilos ng banal na Espiritu because pag pinapangaral ang salita ng Diyos, bumabago rin po ito ng buhay. The Word of God transforms. So kaya ngayong umagang ito, maasa po ako na muli tayo natuto na pagpala sa salita ng Diyos. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Ama, aming Panginoon, thank you so much sa naging guidance mo sa amin. Salamat sapagkat niloob mo pa rin na kami po ay makapag-Believers Breakfast ngayon. Sa mga kapatiran namin nasa iba't ibang bansa, marahil po ito'y oras na ng kanilang pamamahinga, bigyan mo po sila ng maayos na pahinga dakilang Diyos. Ingatan mo po, palakasin ang bawat isa po sa amin. Ganon din po ang bawat mga naapektuhan ng bagyo, nilalapit po namin sa iyo, tulungan mo po makarecover. At ganon din po dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw ang lagit-lagi mag-ingat, magbantay sa amin. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman, lalo na sa mga nakasubaybay ngayon. At hiling ko po dakilang Diyos na tulungan mo po ang may mga dinadala, may mga problema. Sila po yung bigyan ng wisdom kung paano po nila ito i-handle. Pagpalain mo pong patuloy ang ministeryo ng Believers Breakfast at pagpalain mo rin po ang lahat ng sumusubaybay dito po sa ministeryo ng Believers Breakfast. Thank you so much for giving me this great privilege, O God. I praise you. I thank you for everything. Lahat ng ito, Diyos, ay panalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.